Sa Pilipinas, milyon-milyong mamamayan ang umaasa sa mga ospital at health centers upang mapangalagaan ang kanilang kalusugan. Ngunit sa kabila ng pag-unlad ng agham at teknolohiya sa medisina, hindi lahat ay may pantay na akses sa serbisyong pangkalusugan. Magkano nga ba ang halaga ng kalusugan? At sa makabagong teknolohiya sa medisina, sino nga ba ang tunay na nakikinabang dito? Sa infirmary, kaya kuhaan magod siya ka na bitong pinakamagod nga wakay ka bayad kay libre man siya. Para sa maraming Pilipino, ang pampublikong ospital ang pangunahing lugar para makapagpagamot. Sa katunayan, humigit kumulang 70% ng mga pasyente sa Pilipinas ay nagpapagamot sa public hospitals dahil mas abot kaya ito para sa karamihan. Ngunit limitado ang makabagong kagamitan at test na kadalasan ay mas available lamang sa pribadong ospital. So, the typical situation of a public hospital here in our country is overcrowded. Sometimes it is also understaffed. Usahay ang ato ang patients, taas kaayo ang linya sa sa ER ug sa OPD tungod kay understaffed ta, and sometimes also ang ato ang bed sa hospital kulang kay daghan kaayo og pasyente. So that's why ang ubang patients naa lang sa aligi pang butang, wala sa mga rooms. Main reason gyud why overcrowded kaayo ang ato ang wards sa hospital, it's because number one, due to high population and demand. So daghan kaayo og pasyente pero understaffed ta, kulang kaayo og staff. Second, kay limited lang gid ang number sa atong public hospital, diri usually mga private gid, and some of the patients or many people rely on public hospitals because private hospitals are so expensive. Pero despite ana ang situation, nagapaningkamot gyapon nato mga healthcare professionals na ma-provide ang services na gikinahanglan sa atong mga pasyente. As a healthcare worker, one of the biggest challenge that we face every day, aside from overcrowding or high demand, is limited medical supplies and equipment. Sometimes medicines, oxygen, laboratory equipments are not enough for all the patients that we cater every day. Also, we also experience emotional stress. Seeing critically ill patients, suffering families, and sometimes preventable deaths take a mental and emotional toll. We also have low pay compared to our workload. That's the reality here in the Philippines. We are undercompensated for long hours and the responsibility we carry is heavy enough. So in short, the biggest challenge is balancing quality care with limited resources while staying physically and emotionally strong. Public hospitals usually don't have enough modern equipment. Budget is limited, machines get overused, and maintenance is sometimes a problem. Big city hospitals may have better tech, but rural ones, just like what we have, often don't. The availability or lack of medical technology directly affects patient care and outcomes kay nga naman. So number one, with modern technology, syempre, doctors and nurses can diagnose illnesses, patients better, and provide advanced treatment. So, meaning mas dali ang recovery sa patient ug mas malikayan ang mga complications. Ikaduha, kung walay proper technology, ang mga test na gikinahanglan sa mga doktor kay madugay, need pa og referral niya, kanang naay mga ubang gipangbati ang pasyente dili ma-detect sa simple lang nga mga basic lang na mga machine diri sa tua, ang madelay gid sila kay need pa man sila i-refer sa mga dagkong hospital. The better the medical equipment, the faster and the safer care. The lack of technology can slow treatment and worsen outcomes. Dahil sa dami ng pasyente at kakulangan sa kagamitan, nahihirapan ang mga ospital sa tugunan ang pangailangan ng lahat. Sa mga pribadong ospital, mas mabilis ang serbisyo at mas kompleto ang makabagong kagamitan, mula sa advanced diagnostic machines hanggang sa specialized treatment tools. Ngunit hindi lahat ay may kakayahang magbayad para dito.
Marami rin ang umaasa sa PhilHealth. Ngunit kadalasan ay sumasaklaw lamang sa basic procedures. Kahit may insurance, inuulat na nagsisolder pa rin ang mga Pilipino ng hanggang 45% ng gastusin sa hospitals, lalo na sa high-tech treatments at advanced equipment. Personal experience mo na mo kay nakatry na mo gud mi nga nagpa kanang recall sa kanang service sa kanang kwan sa public. Okay man siya. Pero nalanggit siya ay disadvantage pod kay naay times nga dili pod bitaw mo dayon maatiman kay napay mas priority niya kanang bitong pasyente. So kung gusto gid mo nga kanang matiman yung pasyente dayon, mas okay ang kanang private. Isa po to sa rason nga nung mas gina-prefer na mo nga kung nalay ka ng kwarta, nga kanang magpa-private ka siya gyud kay kung public man god, if ever madto mo didto, then nagtuloy bitaw mo nga kana bitaw emergency na inyo pero napagid mas emergency sa inyo nga dapat mo to'y unahon sa mga kanang kwan. So mo pod nay usahay nga dili masabtan pod sa kanang para nato nga kana bitong mga kana bitong pasyente. Ang kana dayong sa kanang hospital day nagi day mas priority pa kaysa sa inyo di ay. Ang sa PhilHealth pod naka-avail gid man na niya gyud. Ang kuan sa PhilHealth kay na siya specific kana siya category para sa kanang specific bitaw nga kanang sakit. So ang kana siya is mura na ma-covered niya like kung kana siya is kanang 5,000 lang, ang excess ana dayon is mura to bayaran pod niyo pod ang sobra to. Ayon sa pag-aaral, mahigit kalahati ng gastusin sa healthcare sa Pilipinas ay direktang binabayaran ng mga pamilya mula sa sariling bulsa. Hindi lamang sa lungsod nararanasan ang hirap sa pagpapagamot. Sa ilang bayan sa Pilipinas, kulang ang ospitals at serbisyong medikal. Para sa ilan, kailangan pumumiyahe ng malayo para makapagpatingin sa doktor. Sa sitio ng Bagong Lipunan, nakausap namin ang isang residente tungkol sa kanyang karanasan sa paghahanap ng serbisyong medikal. Runay magkasakit sa among pamilya dire. Sagad mo. Herbal o sa among gamiton. Aya mi mga hospital kung dili gyud ulian kay tungod sa kalayo. Ikan dire 25 kilometers ang gilayon. So sagad og kuan bi ato mo sa lungsod andad. Naka-experience na ba mo nga magkalisod, magpatambal tungod sa kapit o sa kwarta magpa-check up or magpalit og tambal? Naka-experience gyud tungod sa kalisod kay pobre kayo. Ang kalusugan ay isang karapatan ng bawat tao. Ngunit sa kasalukuyan, hindi lahat ng Pilipino ay may pantay na pagkakataon na makuha ito. Sa isang bansang may kakayahang paggaling, bakit may mga Pilipinong kailangang mamili? Gamot ba o pagkain?